So, ano ba ang taong 2025? Okay, ang taong 2025 ay tinatawag ko siyang 2025 is the biblical awakening. Ito yung taon na gigisingin na tayo ng Diyos eh. Year of biblical of awakening. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon, ay mauulit sa ngayon. Ito kasi, itong 2025, much more siya nakapokus na ngayon sa hamon ng kalikasan. Mayroong mga himala, mayroong sakit na makumpara mo siya nung sinauna. Ngayon kasi, taong 2025, talagang ipapakita ng Diyos sa'yo kung ano yung nangyari before, kung gaano siya kapangyarihan, kung baga ipapakita sa buong katauhan na mayroong Diyos. Basta itong taon na to, 2025, maraming himala, maraming milagro, maraming pagbabago na mangyayari. Lalo na yung hamon ng kalikasan. Talagang magtaka ka, mag-isip ka kahit yung sakit na nangyari noon, ay makikita mo sa anggulo ngayon. So, handa na kayo, umpisa natin muna mga tubig, apoy. Kasi di ba, may last prediction, mas higher ang earthquake, mas higher ang ganito. Ito ngayon lahat na. Okay? Parang ini-expect ko na magigiles, naging worse. Pero, ito yung taon na kung saan ang Diyos mismo ay kakapok na sa harapan mo. Para sabihin sa'yo na kahit gaano ka pa kayaman, mahirap, may pira ka man, pagdating sa Kanya, pag nawala ka sa mundo, wala kang magaling na kahit ano. Kaya nga, naniwala ako sa kasabihan na tayong mga tao dumaan lang tayo sa mundo ito. Lahat ng meron tayo hindi natin madadala sa buhay. Hindi mo kailangan maging perfecto. Gumawa ka ng tama sa kapwa mo. Respeto, yun lang po yun eh. Basta itong taon na to, 2025, maging handa po kayo kasi ito yung taon na masabi ko na yung ibang taon hindi marunong magsimba. Baka ito yung taon na kinita ko ng simbahan araw-araw po. Kasi ito yung taon na gigisingin na tayo ng Diyos eh. Gigisingin na tayo lahat na, hello, may Diyos, andito ako. Hindi niyo pinalagahan lahat ng bagay ko na binigay ko sa inyo, ginagpregamit ko sa inyo. Lahat yan babalik sa atin. So, ano tayo sabi nila, di ba, ang Diyos madam ay katahimikan. Bigyan natin example. Sa mundo ba kailan ba nangyari na walang negatibo? Hindi naman, di ba? So, kailan ba nangyari na ang Diyos ay bumaba sa lupa para sabihin na sa harapan ng mukha mo na, oy, ikaw maksilindi ka, di ba? Lagi siyang gumagamit ng ibang tao. Kaso nga lang, depende yung sa pananalig natin sa paniniwala. Di ba? So, ito lang masabi ko sa inyo, ha? Pakinggan niyo itong prediction ko sa 2025, kailangan niyo maunawaan. Kasi ito yung taon ng Biblia, is the year of awakening. So, umpisahan muna natin sa hamon ng kalikasan, itong kidlat. Kung mapapansin mo yung kidlat natin, di ba, pag mag-spark yan, konti lang. Parang ito lang yung space, magkatamaan ka, hindi siya kumalat. Itong kidlat 2025, di ba? Once na tumama siya sa'yo, sa lupa, or either sa bubong, apoy ang dala niya. Pero yung pagtama pa naman niya, alam mo yung lubid na mahaba. Nakita mo yung lubid na mahaba na parang may apoy, na pag hinampas mo siya, bumabakat yung kuwit na sobrang haba. Halimbawa, mostly pa naman mostly itong kidlat na to, mostly nangyari sa China. Na once na matamaan yung bubong ng bahay mo, sunog yun. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Kikidlat siya, hindi pwede na, di ba minsan pala kidlat sa atin, kidlat lang. Pag may natamaan, wala, kunting usok lang. Ito hindi ho. Mag-iwan ito ng napakahabang bakas. Tapos yung kidlat pa naman na mangyari sa taong 2025 ay hindi po maliit. Puro malalaki ha. Hindi lang naman sa atin to ha. Kasi sabi sa vision ko ha, lumalabas lahat puro kidlat eh. Hindi siya ordinaryong kidlat lang. Ito yung kidlat na masabi mo na first time in the history nangyayari. Yung, alam mo yung pagtama talaga niya, parang kaya niyang yung bakas niya mag-iwan ng sobrang haba. Talagang makita mo yung guhit niya. Na kung sino na matamaan talaga, hindi ka mabubuhay. Although naman marami na nagsabi, pag tamaan ng kidlat, talagang namamatay. Pero ito kasi, hindi lang buhay ang dinadali dito, pati yung bahay natin. Pati taniman natin. Okay? Dapat yung mga patay na dahon, uulitin ko, alisin nyo talaga yan. Mostly,
maraming bahay na susunog ng dahil sa kidlat. Sa ibang bansa, much more nakakapansin sa China. Kasi ang daming kidlat na tumama doon sa mga kabahayan, pero nasunog. Kaso lang kasi kung meron silang ilalagay sa bubong nila, kasama nila na pag tumama ang kidlat, hindi masusunog. Pero sa lahat ng matamaan noon, talagang masusunog. Especially dito sa Pilipinas. Sasabihin nyo talaga na kidlat lang nag-umpisa tapos umapoy na lahat. So maging maingat po tayo ha. Sunod naman natin yung tornado. Okay. Sa bansa natin ito yung, di ba sa mga pelikula nangyari, ang haba, ang laki ng mga tornado, kahit sa ibang bansa. Ngayong taong 2025, yung tornado niya, kaya niyang tumangay ng isang malaking baka. Kaya niyang tumangay ng tao. Ang problema pa lamang dito sa tornado na to, walang pinipiling panahon. Umulan o bumagyo, magka-tornado. Ang tornado nito is, basta kaya niyang bumagip ng isang tao, kaya niyang sumira ng isang bahay. Hindi siya maliliit na tornado. Kumbaga, alam mo minsan nangyari, madam, napanood namin sa pelikula yung mga ganyan-ganyan. Malapit lang tayo doon. Kung sa 100% nasa 80% tayo. 80% mangyari yun na gano'ng kalaki Pero mangyayari kasi yun. Yung parang bang tornado na hindi ko maintindihan parang bang, basta itong taong 2025 may isip natin, katapusan na ba ng mundo? Kasi bakit ang titindi, ang titindi ng galit ng kalikasan sa atin. Ang titindi yung mas mas matunog pa yung nangyari ng kalikasan kaysa mga personal na nangyari sa buhay ng tao Basta itong tornado na to, pag nakakita kayo nito, umalis na kayo. Kahit 5 tao, kahit 4 na tao, kaya niya bitbitin. Alam mo sila naman, yung iba naman, ang makakunti lang sa mga tao na pag napanood yung prediction ko, hindi yan mangyayari, malabo yung mangyayari, pero nangyayari. Hindi ko naman dinadalangin na mangyari. Ang dinadalangin ko lang naman is maniwala kayo na may Diyos at mag-ingat kayo. Kasi itong tornado na to, at saka itong kidlat na to, kung ano yung napanood nyo sa pelikula, makikita nyo na sa personal yan. Pati nga sasakyan, nakita ko, meron inahampas lang dahil sa tornado. Napakalaking tornado po to So mag-iingat po tayo kasi mangyayari ito sa ulan man o mainit man, bagyo man o wala. Mangyayari po to. Lindol. Pag-usapan natin yung lindol. Ayan. Kung napapansin yung dabiguan na post ko, di ba may binanggit akong near doon na mangyari yung sa ganun? Okay. Mangyayari talaga yan dabiguan. Ni either o kahit sino pang nakaupo dyan, mangyayari yan. Pero ako kasi sa vision ko, kung sino nakita ko, yun ang binabanggit ko. Sa taong 2025, yung lindol, mapaparamdam na sa lahat ng sulok ng Pilipinas maya't maya. Bakit? Kasi malapit na tayo sa dabiguan. Okay? Ito na yung 2024, hindi masyado nagparamdam si lindol Pero 2025 kasi, mayat-mayat na siya nagpaparamdam Kakatapos lang, meron na naman. Kakatapos lang ng Luzon, tumitira na naman siya ng Mindoro, Masbate. Basta parang nagpapahinga sa lugar, parang siyang iniikot-ikot ng pagyanig. Alam mo yun? Di ba sabi ko naman sa vision ko na once na maglakas ang lindol sa bansa na yan, sa atin kasi yung huling balda. Okay? Tayo yung huli kasi itong 2025, pag may mga bagay kayo ng mga pegirin, ibaba nyo lang siguro. O ilagyan nyo ng mic, diba? Yung mga plato nyo, huwag nyo ilagay piso sa pinakamataas. Tapos pag naglindol kayo, dapat dapat nga bro, advice lang sa akin dapat sa isang bahay, maglagay kayo ng yung huwag lang sa labas, alam mo yung tumutunog sa pintuan yung ganyan. Kaya yung may lata na may maingay siya pag mayroong lindol. Di ba sa mga probinsya na uso sa kanila na para malaman ko madam na may lindol, naglalagay ako ng takip ng buti ng sandig, tapos nilagay ko sa lata para pag naglindol, tumutunog siya, nagigising sila. Itong 2025, hindi lang sa Luzon kung ano yung nangyari, naranasan ng mga taga-Tacloban, last time is nauulit-ulit. Sa mga Tacloban, lady, pumunta po ako dyan last time. Talagang sinusure ko rin na mangyari. Yung mangyayari po talaga sa inyo, ulit po yan. So, kailangan maging handa kayo. Okay? Yung iba na masyado nagpabaya sa lugar nila, I think it's time for you to gumawang gilas na kayo sa lugar ninyo kasi
Kung anong naranasan yung nawala ng time na nag-undoy o lindol o nag-high tide, mauulit po ulit. So mga Tacloban Leyte, meron pa ako nakita pasada na nabiyak talaga, not just in Luzon. Not just in Luzon, nangyari sa Pangasinan. Hindi ko na pinanggit yung lahat ng lugar kung saan. Kung gawag nyo sabihin na ang lindol talaga, madam, is normal lang talaga mangyari yun. So, natin sabihin, normal lang yan, nandiyan naman talaga sa mapa yan, di mo ba nakita sa Google yan. Wala ko kasing ganoon. Hindi naman kasi ako tumitingin talaga doon. Kung ano lang yung pinapakita sa akin ng Diyos, yung sinasabi ko. Kaso nga lang, itong taong 2025 is nagmayat-mayat ang lindol eh. Maya-maya talaga siya, yung parang nakakaba na. Kasi yun na nga yung time na papasok na si The Big One. Kumbaga, palapit na si The Big One eh. At, ito pa, pagdating ko yung Taal. Napansin nyo si Taal nag-eruption ngayon 2024. Like what I said na 2024 prediction na si Taal magparamdam, pero hindi ganon. Pero sa taong 2025, si Taal ay sasabog na ng sobra na. Kumbaga, yun na yung pinakahuling buga niya. Once na yung manik si Taal, once na si Taal sasabog ng pinakamatinding sabog, matagal yun bago masundan. Kaya itong taong 2025, dapat paghandaan po yan. Whether maniwala kayo sa akin sa hindi, nagpasalamat naman ako sa Diyos na pinakita niya yan, vision na yan. Kumbaga, itong taong 2025, ito na yung pinaka-eruption ng pinakamatindi, pinakamalakas. At, pagkalipas nun, tatahimik muna ng masundan ito pagsibol ng may sisibol na bagong isla. Bigyan ko lang kayo kasi minsan pag nag-post ako, sinasabi nila, paano mangyari pag magsibol ng isla? Do you remember when I post na ang Japan magkalindol ng malakas? After maglindol ng malakas, may sisibol na bagong isla. Di ba nangyari naman po? Nangyari yun sa Japan, sinabi ko. Ganun din mangyari ito sa Taal. Pagsibol ng isla, pansinin niyo na mabuti. Pagsibol ng isla, tama lang ang tao makapasok doon, makaakyat para magdasal. Sige mga taga Batangas na hindi ko kayo tinatakot. Sa taong 2025, si Taal talaga ay magparamdam ng sobrang tudo, sobrang lakas po yun. After ng katahimikan sandali, sisibol ng bagong isla. May sumisibol ng bulaklak sa islang yun. Tapos umiilaw, basta na nag-spark yung ilaw na hindi mawali saan ang galing. Okay mga malapit sa Taal, mag-ingat kayo kasi naku, ito na, mayat-mayat na po tayo. Nakaranas ng lindol sa taong 2025, kaya pag sa bahay niyo, babaan ng mga importanteng bagay. Maganda talaga may aso at pusa kayo, aso sa loob ng bahay, kasi pag palapit yung lindol na sila, nagpaparamdam sila. Kumbaga, hinibigyan nila warning tayo may ang lindol, so mag-ingat tayo. Mag-pray lang No need to bash, no need to kung hindi ka naniwala. It's okay, I will respect that. Pero huwag mo sabihin na normal ang lindol. It's not normal for me. Ngayon ang bagyo naman. Okay. Ito kasing bagyo ganda mo naman i-advise ko talaga, huwag kayong putol ng puno. Kasi karamihan nagreklamo ang baha, guys. Kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit ano pang gawin nyo ng paraan para hindi bumaha ang Pilipinas, hindi bumaha ang ibang bansa, kahit ilang milyon pang ilagay nyo dyan, mababaha po tayo. Bakit? Nagbago na po ang klima. Climate change na tayo. Napapansin mo, supposed to be this coming October, November, December is a winter time. Na it's look like a summer. Diba? Pansin mo? Ang summer year, naging more hotter. Ngayon naman, mainit pa rin. So, hindi natin pwede masisi, oy, ito si ganito kasi, ganito, ando na tayo, gawain nila yan ang hindi maganda. Pero, hamon ng kalikasan, wala kang magagawa dyan. Nagbago na talaga yung mundo natin. I mean, as in, nagbago. Mas ibang bansa ulitin mo sa ibang bansa, diba? Mayroon silang mga high-tech na gamit para hindi yung bumaha. Kung binaha pa rin. Pero itong 2025, matindi yung danasin natin pagbaha. Kahit na anong gawin pa, hindi talaga umubra. The best na ma-advise ko, maghanda kayo ng mga bangka. Pakinabang talaga sa atin ng bangka sa 2025. Trust me Meron pa nga doon nangyari na bagyo sa taong 2025 na naging bayani ang isang aso. Sino? Kaninong aso kaya to? Nag-trending sa social media. Nagbagyo, tumalon siya doon sa mga pinakapitan niya. Akala ko, sasakay siya doon sa bangka. Ang ginawa pala niya, niligtas niya yung mag-ina.
hinihila niya yung, basta pag hinila yung aso, instead na siya yung sumakay sa bangka, yung mag-ina, yung bata, saka yung matanda ang pinasakay niya. Wala siya, aso lang yan, wala lang sa lakas, malimas ang hipin niya. Hinihila niya, tinulungan niya. Alam mo yung aso, para siyang smart, parang akala mo ginawa siyang instrumento ng Diyos na para iligtas yung kasi that time nangyari kasi wala nakakapansin sa kanila. Nasusulok kasi, hindi sila nakita ng mga rescuer. Kaya ang ginawa yung aso. Basta sa taong 25, nangibabaw yung aso. Yung aso ang pinaka naging hero, naging bayani yung aso sa taong 2025 dahil nga doon sa pagligtas nila sa mag-ina ng time ng bagyo. Itong taong 2025, paghandaan niyo po yung litrang O, litrang S, at litrang T. Yung tatlong yan, matinding-matinti po talaga ang dala niyan. Magkahawig sila ni Ondoy. Okay? Yung bagyo na yan, letter O, letter S, at letter T. So, itong litrang bagyo na sinasabi ko, ito kasi itong OSP na bagyo, matindi ito mayambing mo talaga siya kayong Ondoy, tapos kasing lakas po siya na ang lakas niya, malakas na bagyo to. Nakakatakot ang bagyo to kasi ang daming namatay nito, lalo ng mga taga-Tacloban, mag-ingat kayo dyan kasi maulit na talaga yun, lalo na sa lugar ng sa lugar ng bagyo. Okay. Climate change. Ito na, ang pagtuyot natin is na dumuble. Dumuble po yung tagtuyot natin, pati yung mga hayop na hindi natin inaasahan magsilabasan. Ako, di ba itong 2024 hindi naman gaano? Pero ngayon talaga lantara na, maglakad siya na makita mo yung mga insekto. Lumalabas na sila kasi sobrang init. Nagdubli ang tagtuyot na dapat natin talaga ito paghandaan. Saka tama naman yung mga eksperto talaga na dapat tayo ay nagbawas ng internet. Kaya paano ba mangyari yung hindi nabubuhay ang mga tao na walang internet? Nabubuhay ka ba na walang internet? Social media nga. Sabi nga nila, social media is life. O yan. Bumabalda sa atin. Tama yung sabi ng mga eksperto So manumbalik yung kailangan natin magtanim ng mga puno. Kumbaga, guys, advice ko lang po sa inyo sa taong 2025, kahit ngayon naman, maganda kayo, magtanim kayo ng maraming puno. Huwag kayo putol. Tingnan mo ba? Init. Basta itong tag-init is dobre ang init. Tagtuyot tayo. Maraming insektong lalabas, kahit anong insektong nagtatago, lalabas mo yun sa sobrang init. So maging maingat Tungkol naman sa krimen, sa taong 2025 halos ang krimen tumaas, my God. At mostly pa naman maging suspect ay mga kapamilya lang. Okay, yung panghahalay tumaas, yung pagpatay tumaas. Wala na pinipili yung krimen. Yung politiko, yung doktor, yung normal na tao, karamihan pa naman tumaas ang bilang ng panghahalay sa taong 2025. Maraming krimen pong nangyari sa taong 2025. So, hindi maganda po ang kalabasan ng aking conviction kasi puro krimen ang nakita ko pagkatapos. Basta huwag niyo pagkatiwala yung mga anak niyo pag nagbago ang behavior, yung behave ng anak niyo, dapat niyo kausapin na mabuti Kampihan niyo yung anak niyo. Kampihan yung anak nyo kasi karamihan pa naman sa mga naging suspect ay mahal sa buhay at mahal natin. Tapos advice ko naman doon sa may mga bahay kasi maraming niluluban sa taong 2025, mag-alaga kayo ng aso sa pusa. Okay, kasi may lugar na nangyari 3 beses na pusa yung maligtas para hindi mapatay yung amo. Kailangan nyo ng hayop, yung alisin, okay? Ngayon, sa kalangitan naman. Usapan natin yung kalangitan na mangyayari sa taong 2025. Marami kayong himala, kababalaghan na makita sa langit. Mapapansin niyo na masabi niyo sa sarili niyo na, bakit kaya yung araw ay kulang na lang humahalik sa lupa? Pagmasdan mo siya, parang araw na sa lupa na. Kasi sobrang init natin, dubli na. Tapos ito lang ito yung taon na, alam mo yung masasabi mo sa sarili mo na, nangyari ako sa panahon ni Noah, sa panahon ni Moses, makikita niyo na po yun sa kalangitan. Minsan, mostly yung langit naging kulay apoy. Okay? So, itong taong 2025, kung hindi man may parating, basta tandaan niyo pag once na kumilimlim ang langit,
Tandaan nyo, basta kumulimlim siya. Maulan o hindi, mainit. Diba, may itang panahon, bigla siyang kumulimlim. May ano po yan, warning sign. Na merong aksidenteng mangyayari na tatak sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tatandaan mo po yan ha. Kaya doble kayo mag-ingat ha. Kasi mas mataas ang bilang ng aksidente natin. Mas mataas ang bilang ng maraming nasawi. Basta pakatandaan lang po ninyo na mayroong aksidente sa iyong papawid na tatlong aksidente sa iyong papawid na mangyari. Pakatandaan ninyo ha, maulan man o hindi, mainit man o hindi, pag dumilim ang kalangitan, ibig sabihin may malaking aksidente mangyayari. So pag-usapan natin yung pandemya ulit. Okay, pandemya. Isang hangin, halimbawa, i-design ko lang kayo direct to the point. Hindi ko siya nasabing part siya ng pandemya, like, yung nangyari sa atin before, lockdown. Ito ibang klaseng pandemya to. Isa tong bakterya. Nanggaling sa ibang bansa. Halimbawa, itong bakterya na to, once na malang, galing sa hangin to dito sa tao, lipat hindi. Kasi ang nangyari ganito, once na malanghap yun, ang pinaka-paborito pa naman niyang pasukan na lugar, yung ilong at yung mata. Once na makapasok siya sa katawan mo, hindi mo maramdaman na may lagnat ka, wala kang maramdaman. Kasi ang lakas mo magulat ka na lang na may tumubong butlig na kasinlaki ng piso. Okay? Tutubo yan, tapos pag pumutok siya, yung dugo niya parang kulay itim. Gagamutin mo yun. Nagagamot naman siya, nagagamot. Kaso lang, itong sakit na to, itong bakterya na to, hindi siya transmitted. Kumbaga, hindi siya nahawa. Kahit pa didikit ako sa kanya, tapos sabihin ko, ano yan? Hindi ako mahawaan. Kasi yung bakterya niya, naka-intact lang yan sa loob ng katawan niya. Nasa katawan lang talaga natin yan, hindi siya aalis. Kailangan mo lang makipaglaban sa kanya. Kasi pag once nagamot na ito, lalagyan mo ng bindahe, tutubo naman ulit. Tutubo ulit. Pag lumampas ng 7 o 8 ang tumubo sa katawan mo, okay na kasunod mo dyan. O kasi matindi yung bakterya kinakain niya. Tapos pag putok pa naman niya, dalawa lang ang maging ano niyan. Either kulay itim ang dugo mo o either magkulay green. Okay? Nakakadali, akala mo sumbig Basta ito itong bakterya na ito, pag pumasok sa katawan ay pwede natin pwede natin makumpara ito sa pandemya. Pero hindi siya nakakahawa sa tao. Kumbaga, mag-intak lang sa loob ng katawan mo, kailangan mo lang gamutin yan. May gamot naman po siya, kaso ng ang bilis. Ang dami rin namatay. Lalo na may mga sakit sa puso, lalo na may mga sakit sa dugo, talagang inatake sila doon kasi matindi yung pagkalat ng bakterya. Pero hindi po siya nakakahawa. Remind ko, hindi siya nakakahawa. Pero once na pumasok na ito sa ilong mo, pumasok na sa mata mo, automatic na yun, may tutubong kasi laking bunting ng piso. Hindi mo masabing hindi siya masabing chickenpox, hindi siya chickenpox. Talagang iba yung bukid niya, iba yung niya, para siyang makikita mo yung mga ugat na lumalabas yun yung pandemya na dapat ninyong ingatan. Sa showbiz naman, pag-usapan natin yung showbiz, okay? Ang taong 2025 ay taong ng luha ng mga taga-showbiz. So for the first time, nagsabi ako ng ganito. Kasi ito yung ito yung lumabas dito sa vision ko. Kumbaga mayroong mga kilalang, may kilalang showbiz na napasama sila sa aksidente. Maraming fans na na nalulungkot. Tsaka may kasama rin director dito. Mga sikat pa naman ito na mga showbiz kasi mayroong isang aksidente sa Himpapawid na napasama sila doon. Okay, mga kilalang personalidad po ito. At marami pong sa taong 2025, maraming showbiz na magpapaalam sa mundo natin. Okay? So, alam mo minsan yung aksidente sa Himpapawid, minsan wala ko sa engine ng problema kundi sa klima. Yung nagbago lang talaga yung mundo, alam mo yun, dadaan yung plano mo, tapos biglang dadaan yung pinakamahabang guhit ng kidlat. Yung isa yung pagkidlat niya, talagang kaya niyang hatiin yung plano. So ito yung isa to sa mga reason kung bakit nagkaroon ng aksidente sa Himpapawid, 3 pa naman. Maraming sa yung planong aksidente na yun, may mga kilalang personalidad na nasawi. May mga sakit din naman, meron din akong nakita aksidente at karamdaman. Nakakalungkot lang dito kasi may dalawa ako nakitang veterano yung isa hindi. At tinapos yung nag-suicide, na-depress na, na-stress. Nakakaalam mo sa harapan ng kamera, okay sila pero hindi. Talagang may isang young star dito na tinapos yung buhay niya dahil sa stress, sa depression niya na sinusulo niya lang. At ganoon din yung isang veterano na
So, pakatandaan lang po natin na yung buhay natin, alam mo, yung hirap lang yung buhay natin eh. Hindi natin ito pagmamayari. So, wala naman pong masama na dapat siguro para maiwasan yung depression at stress, kailangan maging open tayo sa pamilya natin. Communication ang kailangan natin doon. Huwag natin yung sarili, kaibigan, kung feeling natin na hindi tayo makahinga, magsimpa po kayo, punta kayo kay Father, mag-commute, kumbaga, doon ilabas kay Father yung mga stress mo, problema mo, kung kayo tinatakot, pinaalala ko lang po sa inyo yan, na may Diyos tayo, bago nila manalangin, kasi sa himala, wala naman kung imposible. Ngayon sa mga OFW naman, ito naman, tumaas ang bilang ng mga nasawi. Bilang mo 2024, nag-relax lang konti. Ito naman, bumalik na namin yung 2022 sa 2023, pinagsama sa 2024. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko dahil, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. O diba? Napahamak. Diyos ko minsan, marunong tayo magkontento sa bagay na nung meron tayo. Diyos ko, wala kayo maghangat. Kung gano'n na kayong habibi sa Pilipinas, tama na yun, enough na yun. Diyos ko, kaya tuloy yun, sinunod kayong buhay. Tapos ito pa naman taong 2025 is taon ng pag-tridor. Maraming yung tridor na nakagawa ka ng masama, ibig sabihin, ibang pagka-tridor tuloy ko pagkagahaman. Naku, marami tumaas na. Pagkagahaman at pagkaganit. Naku, marami talaga, tumaas talaga. Expected ko pa lang, ganda ng reading, pag hindi lumabas, hindi maganda eh. May mga OFW na yun namatay dahil sa aksidente, yung emotional talaga, yung krimen tumaas din eh. May namatay din OFW dahil sa bagyo, hamon ng kalikasan, yung iba naman sa stress, depression, oh my God. Tapos, meron naman dito isang OFW na tinapos yung buhay niya, ano kung akala nila, pinatay siya, kasi nga, ang ginamit niya para titilin ng buhay niya, kutsilyo. So, akala tuloy nila krimen, pero hindi tinapos talaga niya buhay niya. Kung baga itong taong 2025, nabubuhay yung salitang pagtraidor. Ito na, pagkagahaman, pagkaganid, pagiging isang utak kriminal. Hindi talagang ito na yung tama nga naman sa ng Biblia talaga. Lahat na nakasaad sa Biblia yan eh. Kaso lang itong taong 2025 kasi ito yung taong na nabuhay ulit eh. Lalo sa bansang China, puro apoy sila sa taong 2025. Sa bansang Indonesia naman, puro paglubog, puro pag-uho, pagsabog. Tayo naman, may lindol kasi palapit na sa nabikuan. Sa US naman, puro 2025, Diyos ko Lord, ito natin yung taong na natuklasan lahat ng mga krimen. Sa ibang bansa, sa US, puro krimen ang patok na balita sa kanila. Sa atin naman yung himala, yung pagbago ng kalikasan, pero yung pagiging ganid, pagiging sakim, pagiging traitor, saka advice ko sa inyo sa taong 2025, huwag kayo magpautang. Maniwala kayo sa vision ko, wala magbabayad. Sa 100%, baka may 2% lang magbabayad. Marami po. Tapos mag-ingat kayo sa taong 2025, maraming taong mapangin lang. Ayun na. Ingat-ingat lang po tayo dapat sa taong 2025, basa-basa kayo ng Biblia. Doon lahat ng kasabutan na hinahanap niyo sa mga tanong niyo. Mag-ingat lamang po tayo lahat at huwag kayong makalimutan magdasal. At patuloy ko pa rin kayo ipopost sa Facebook ko, yung aking mga visions. Kahit paano nabigyan kayo ng gabay. Hindi lang po ako yung makapangyarihan. Tao lang din ako tulad sa inyo. Normal lang din ako tulad sa inyo. Kumbaga, pinakita lang ng Diyos sa akin kung anong dapat kong paghandaan. Kasi, amin natin hindi naman siya mababa sa lupa para isa-isahin niya pag-remind. Diyos siya kahit anong gawin niya, kaya niyang gawin. Saka tandaan po ninyo na buhay natin ito sa mundo ay panandalian naman. So, meron pa pala tayong mga atleta na mag-ingat din kasi aksidente malakas po sa inyo. So, hanggang dito na lang po ang aking prediction 2025. Mag-ingat po tayo at lagi po tayo magdasal. Maraming salamat po.